Sa Shinjo City, tinapos ng hitman na si Saketa ang paghasa ng kanyang espada at sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan. Kalaunan, sa isang bahay malapit sa dalampasigan, may ilang tauhan ng Yakuza na nagulat sa kanilang amo na si Kiwano na may bagong gang na nagtatangkang sakupin ang lungsod. Dahil sa inis sa kanilang kainutilan, ipinasok ni Kiwano ang kutsilyo sa isa sa kanila at sinugitan ang kanyang mukha. Samantala, sa labas, palihim na gumagalaw si Saketa at pinapatumba ang bawat bantay na nakakasalubong niya. Nang magsimulang tumulo ang dugo mula sa isang bintana at lumitaw ang mga paa ng isang tao sa iba pa, doon lang napagtanto ng mga tauhan ni Kiwano na may sumalakay sa kanila, kaya't agad nilang dinala si Kiwano sa ligtas na lugar. Habang patuloy na lumalaban at pumapatay ng mga tauhan sa bubong si Saketa, sinubukan nilang ipalabas si Kiwano sa pinto, ngunit natambakan na ito ng mga bangkay kaya't itinakas na lang nila siya sa ikalawang palapag. Mabilis at malinis na ginamit ni Saketa ang kanyang espada upang tapusin ang mga kalaban na nagpapagulong sa kanila pababa ng hagdan. Sa huli, nakarating si Kiwano sa kanyang sasakyan, ngunit nadiskubre niyang patay na ang driver. Matapos patayin ang ilan pang tauhan, itinapon si Saketa sa isang salaming pinto ng isang gangster. Naglaban sila ng mano-mano, gamit ang anumang bagay sa paligid bilang sandata. Sa isang punto, nadaganan si Saketa at muntik ng saksakin, pero naputol niya ang kamay ng kalaban at iniwang duguan ito sa sahig hanggang sa mamatay. Pagkatapos, pinasok niya ang silid ni Kiwano at ginamit ang isang bangkay bilang pananggalaban sa mga bala ni Kiwano. Dahil sa matinding takot, sinubukan ni Kiwano na tumakas sa balkonahe, ngunit mabilis siyang naabutan ni Saketa at pinatay siya. Nang may isang tauhan na nagtangkang barilin si Saketa ng pataksil, naunahan siya ng tagapamahala ni Saketa na si Fujita. Habang papalabas, binayaran ni Fujita si Saketa para sa misyong ito at hiniling na huwag pa siyang magretiro, ngunit tumanggi si Saketa dahil mas mahalaga na sa kanya ang kanyang pamilya. May isang tao sa anino na nakakita ng lahat ng ito. Pagkatapos, umuwi si Saketa sa kanyang asawang si Aoi at anak na si Raya, naligo, at naghanda para sa hapunan. Habang nagpapalit ng damit si Saketa, narinig niyang nagsisigaw ang kanyang pamilya. Pagpunta niya sa sala, nakita niya ang ilang lalaking may suot na maskarang demonyo na pinalilibutan ang kanyang pamilya. Nagpasalamat ang mga ito kay Saketa sa pag-aalis sa gang ni Kiwano dahil ngayon ay makokontrol na nila ang lungsod. Tinawag nilang Kimengumi ang kanilang grupo. Nang hawakan ng isa sa kanila si Raya, sinugod siya ni Saketa at handa na sanang barilin, pero napatigil siya nang may isa pang tauhan na bumaril sa mesa. Pagkatapos, sinimulan siyang bugbugin ng mga ito. Nagmakaawa si Raya na huwag saktan ang kanyang ama, kaya't sinubukan ni Aoi na ilayo siya. Pero nang hindi tumigil sa pag-iyak si Aoi, binaril siya sa ulo ng isa sa mga kalaban. Dahil sa sobrang galit, inutusan ni Saketa si Raya na tumakbo habang sinugod niya ang mga kalaban. Ngunit binaril ang bata. Sa kanyang matinding lungkot, sinabi ng pinuno ng Kimengumi na may isang demonyo sa lungsod na sumasapi sa isang tao kada 50 taon na nagiging dahilan upang magwala ito at pumatay. Ang tungkulin ng Kimengumi ay protektahan ang lungsod laban sa demonyong ito. Ngunit sumumpa si Saketa na papatayin niya silang lahat balang araw. Sinabi ng leader ng grupo na hihintayin nila ang araw na iyon bago siya barilin din. Pagkalipas ng 12 taon, nagbigay ng pahayag si Mayor Son Ohara sa media tungkol sa kanyang pagpapaganda sa lungsod ng Shinjo at ang pagbubukas ng isang integrated resort na may teatro, pamilihan, at kasino. Isang mamamahayag na si Kamiyama ang nagtanong tungkol sa mga taong nawawala at namatay sa nakaraang dekada, ngunit itinanggi ito ni Son Ohara bilang tsismis lamang. Samantala, si Saketa ay nasa isang medikal na bilangguan sa isang vegetative state. Nang matapos ang kanyang sentensya, dumating si Fujita upang sunduin siya at dinala siya sa isang apartment sa squatter, na nagpapatunay na hindi kasing ganda ng sinasabi ng propaganda ang kalagayan ng lungsod. Sa mga sumunod na araw, inalagaan siya ng kamag-anak ni Fujita na si Raj, pinapakain, pinaliliguan, at ipinapasyal siya. Isang gabi, habang pauwi sila, biglang sumalakay ang isang kriminal at sinaksak si Saketa sa braso habang sinisigaw ang kanyang pangalan. Ito pala ang tauhang pinutulan niya ng kamay noon, na gusto ngayong maghiganti, ngunit hindi pa rin tumutugon si Saketa. Habang nangyayari ito, si Kamiyama ay nakikipagkita sa isang gangster na may hiwang mukha upang tanungin tungkol sa Kimengumi. Ipinahayag ng gangster na si Saketa ay inupahan ng Kimengumi, at napansin ni Kamiyama na ang araw ng pag-atake ay kapareho ng araw kung kailan nakuha ng resort ang lisensya nito. Nagpatuloy ang karahasan, at sa ospital, dumating si Police Chief Kotaro upang tingnan ang isang pasyente, si Saketa. Nagsuot ng maskara si Kotaro, na nangangahulugang isa rin siya sa Kimengumi.
Sinubukan niyang patayin si Sakete gamit ang isang iniksyon, ngunit hindi niya alam na unti-unti niyang ginigising si Sakete sa kanyang vegetative state. Nagising si Sakete, at sa kabila ng mahigpit na laban, napaslang niya si Kotaro gamit ang bedsheet. Nang dumating sina Fujite at Raj, nagulat sila nang makitang buhay at muling lumalakad si Sakete. Nakarating sa Kimengumi ang balita ng pagbabalik ni Sakete. Ang leader ng grupo ay natuwa pa at nagsayaw bilang selebrasyon. Samantala, inutusan nila si Fujite na patayin si Sakete. Dinala siya sa isang ilegal na pabrika ng Kimengumi kung saan iniwan ang kanyang katawan sa isang sako. Ngunit nang buksan ito, agad na lumabas si Sakete at sinimulang patayin ang mga tauhan sa pabrika. Matapos ang isang matinding sagupaan, huling nakaharap ni Sakete ang isang dating kalaban, si Takimoto, na nagsabing siya ay tapat pa rin sa kanilang leader. Pero bago siya patayin ni Sakete, nakatanggap ito ng tawag mula sa tunay na utak ng lahat, si Mayor Son Ohara mismo. Ibinunyag ni Son Ohara na buhay pa ang anak ni Sakete. Kung gusto niyang makita ito muli, kailangan niyang palayain si Takimoto. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ni Sakete na tapusin si Takimoto, habang naghahanda sa huling yugto ng kanyang paghihiganti. Kinabukasan, pinag-uusapan ng mga reporter ang lahat ng mga pag-atake na naganap kagabi at sinisisi ito kay Sakete, sinasabing namatay siya sa pagsabog ng pabrika. Samantala, si Raya, na ngayon ay isang teenager, ay binabantayan ni Kanta, isa pang miyembro ng mga nakamaskarang lalaki. Siya ang namamahala sa human trafficking ng Kimengumi at may masamang tingin kay Raya. Tinawagan siya ni Son Ohara at inutusan na hanapin si Sakete, na nagtago mula noong insidente. Sa isang payak na kapitbahayan, bumalik ang pulis na si Takegawa sa kanyang apartment at napansin niyang bukas ang bintana. Nagulat siya nang biglang lumitaw si Sakete. Noon pa man ay iniligtas na ni Sakete ang kanyang buhay, kaya simula noon ay palihim siyang nagbibigay ng impormasyon rito. Ipinakita ni Takegawa kay Sakete ang isang video kung saan pinapatay ng Kimengumi ang CEO ng isang security company. May dala rin siyang daliri ng biktima. Ang kumpanyang iyon ang namamahala sa seguridad ng bagong resort. Matapos nakawin ng baril ni Takegawa, pumunta si Sakete sa punong tanggapan ng security company at pinatay ang mga tauhan sa bawat palapag hanggang sa matagpuan niya ang isang maliit na silid. Habang nagtatago si Raya sa likod ng isang sofa, nakita ni Sakete ang isang bulletin board na puno ng mga larawan ng kanyang anak na kasama si Kanta, na nagpapanggap bilang ama nito. Dumating si Kanta at agad silang naglaban. Habang ginagamit ni Raya ang pagkakataon para tumakas, natalo ni Sakete si Kanta at pinagbabato ito sa mga muwebel sa buong silid. Gumanti si Kanta sa pamamagitan ng paghampas kay Sakete gamit ang isang mesa bago subukang barilin ito, ngunit nakaiwas si Sakete at nakipaglaban para sa baril. Tinamaan ni Kanta si Sakete gamit ang isang dekorasyon, dahilan para ito'y bumagsak. Habang iniinsulto siya ni Kanta, napagtanto ni Sakete na ito pala ang pumatay sa kanyang asawa. Nadyam ang baril, kaya handa na sanang tapusin ni Sakete si Kanta, ngunit biglang bumalik si Raya at tinawag si Kanta na ama, bago niya planyanan si Sakete gamit ang kanyang school bow. Masyadong nagulat si Sakete kaya hindi siya nakaiwas, at tumama sa kanyang dibdib ang palaso bago siya itinulak ni Kanta palabas ng bintana. Pagkatapos, sumilip si Kanta at napansing nakatakas si Sakete sakay ng isang kotse. Si Takegawa pala ang nagmamaneho at dinala si Sakete sa isang ligtas na lugar upang alisin ang palaso at gamutin ang sugat nito. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Son Ohara si Takegawa at inutusan siyang ipasa ang telepono kay Sakete. Sinabi ni Son Ohara kay Sakete na kung gusto niyang makita si Raya muli, pumunta siya sa resort. Hindi alintana ang kanyang sugat, nagmaneho si Sakete papunta sa kanyang taguan upang kunin ang kanyang lumang espada at espesyal na kotse. Samantala, nakakulong si Raya sa isang silid sa resort, kung saan maraming bantay sa bawat palapag at sulok na armado ng mabibigat na sandata. Biglang lumitaw sa labas ang walang lamang kotse ni Sakete bilang isang panlilinlang, habang palihim siyang pumapasok upang paslangin ang mga tauhan gamit ang kanyang espada at mga baril na nakuha mula sa kanyang mga napatay. Ginamit din niya ang mga bagay sa paligid tulad ng mga cart at fire extinguisher. Patuloy siyang umaakyat, hindi tinatantanan ang pagpatay, hanggang sa makaharap niya ang isang lalaki na may espada na nakasugat sa kanya bago niya ito napatay. Sa kabila ng sakit, nagpatuloy si Sakete hanggang sa makaharap si Kanta. Nagsimula silang maglaban muli, at sa simula ay mukhang patas ang kanilang kakayahan. Habang umiiwas sa mga pag-atake, nagreklamo si Kanta tungkol sa pagbabalik ni Sakete sa oras na nagsisimulang magdalaga si Raya, at nagbigay ng nakakasuklam na paglalarawan sa kanya. Sinubukan niyang saksakin si Sakete, ngunit napigilan ito ni Sakete at nagkaroon lang ng hiwa sa pisngi.
Ninakaw ni Sakete ang espada ni Kanta at tinusok ito sa kanyang mata bago hinampa sa ulo para mawala ng malay. Habang dumarating ang mas maraming tauhan, pagod na si Sakete nang makarating sa huling palapag. Sa kanyang pagpasok sa isang silid, nagulat siyang makita si Raya na hindi siya nakikilala. Dahil sa pagkagulat, hindi niya napansin si Jin, ang huling nakamaskarang lalaki, na biglang hinampas siya at nawalan siya ng malay. Dinala si Sakete kay Son Ohara na ipinaliwanag kay Raya ang alamat tungkol sa demonyo ng lungsod. Gusto ni Son Ohara na si Sakete ang maging demonyong iyon, kaya inihanda niya ang kanyang espada upang patayin si Raya. Biglang sumugod si Takugawa at pinaulanan ng bala ang mga tauhan ni Son Ohara. Karamihan sa mga bantay ay napatay, at ginamit ni Son Ohara ang isa sa kanyang tauhan bilang panangga upang makatakas. Tinawag ni Sakete ang pangalan ni Raya, at dahil dito, naalala niya ang araw ng insidente, kung saan ang bala pala ay tumama sa kanyang laruan. Tumakbo siyang nagtago kasama si Takugawa habang nakipaglaban si Sakete kay Jin, na may dalang metal na pamalo. Bumalik si Son Ohara upang panoorin kung paano madaling napaluhod ni Jinsi. Sakete. Matapos ang matinding laban, nakahanap ng pagkakataon si Sakete at tinusok si Jin bago ito itinapon sa hagdan. Nagmamasid si Son Ohara habang tinanggal ang maskara ni Jin, na siyang kambal niyang kapatid, ngunit may sunog sa mukha. Sa isang alaala, ipinakita kung paano sila pinaghiwalay noong bata pa sila, ngunit nang sila ay magtagpo, handang pumatay si Jin para kay Son Ohara. Samantala, sinusubukang makatakas ni Takugawa kasama si Raya, ngunit bumalik ito upang hanapin ang kanyang ama. Muling nagsuot ng maskara si Son Ohara at nakipaglaban kay Sakete gamit ang kanyang espada. Dahil sugatan na si Sakete, madali siyang tinaga ng paulit-ulit hanggang sa maputol ang isa niyang kamay. Sa kabila nito, patuloy siyang lumaban. Pareho silang sumugod at tinusok ang isa't isa. Sa huli, natanggal ni Sakete ang maskara ni Son Ohara at tinapos ito gamit ang isang hampas sa ulo. Pagkatapos, bumagsak siya sa hagdan at napansin niyang nakita ni Raya ang lahat. Sinubukan siyang lapitan ni Raya, ngunit biglang dumating muli si Kanta at binaril siya. Sinubukan ni Kanta na makuha ang tiwala ni Raya, ngunit naitindaan nito na siya ang pumatay sa kanyang ina. Habang nagsusumamo si Kanta, lumitaw si Sakete mula sa likod at tuluyang pinatay siya gamit ang kanyang espada. Bumagsak si Sakete sa bisig ni Raya, nagbigay ng huling mga salita ng pagmamahal, bago siya tuluyang namatay. Makaraan ng ilang oras, dumating ang mga pulis, bumbero, at mga doktor upang kolektahin ang mga katawan at gamutin ang mga sugatan. Isa sa mga bangkay ay si Jin, na buhay pa pala. Makalipas ang isang taon, nagpapanggap si Jin bilang kanyang kapatid at nanalo sa eleksyon sa pamamagitan ng pagkuha ng simpatya gamit ang kanyang peklat. Matapos ang isang panayam, isinuot niya ang maskara ng leader at nagsagawa ng isang ritual sa isang dambana sa gubat. Sa sandaling iyon, lumitaw si Raya at pinaulanan siya ng mga palaso hanggang sa tuluyan siyang namatay. Pagkatapos, sumakay siya sa kotse ng kanyang ama, dala ang isang larawan ng kanilang pamilya.